Pinalakas na pagtutulungan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagtugon sa mga kinakaharap na hamon na rehiyon, ipinanawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang po dito ang paglaban sa COVID-19 at ang bantang dulot ng climate change. Ang setong na balita mula kay Mela Lesmoras. Matapos ang sunod-sunod na paghagupit ng malalakas na bagyo sa Pilipinas, nanawagan na si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kasamahang leader sa Association of Southeast Asian Nations ng ibayo pang kooperasyon para sa pagtugon sa mga sakuna at paglaban sa climate change. This calamity is yet another stark reminder of the urgency of collective action to combat the effects of climate change. We must further enhance our cooperation on the disaster risk reduction management. More importantly, we must amplify our voices to demand climate change from those most responsible for the existential challenge we face today. Sinabi ito ng Presidente sa kanyang pakikilahok sa 37th ASEAN Summit via video conferencing na nagsimula kahapon at magtatagal hanggang sa Linggo. Sa isa pang talumpati, isinulong naman ng punong ehekutibo ang iba't ibang interes ng Pilipinas tulad sa issue ng pinagagawang teritoryo sa South China Sea. The Philippine position is clear and firm. We must solve the dispute peacefully and in accordance with international law, including UNCLOS. The 2016 arbitral award of the South China Sea is an authoritative interpretation of the application of UNCLOS. It is now part of international law, and its significance cannot be diminished nor ignored by any country, however big and powerful. Dagdag pa riyan sa gitna naman ng patuloy na epekto ng COVID-19 pandemic, muling iginiit ng Presidente ang pagpapaigting pa ng mga hakbang ng ASEAN hinggil sa krisis. Let us fast-track the implementation of the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, COVID-19 ASEAN Response Fund, ASEAN Regional Reserve, Medical Supplies, and the ASEAN Center for Public Health, Emergencies and Emerging Diseases. We must work together to ensure that all nations, rich or poor, will have access to safe vaccines. Bukod pa rito, nakilahok din ang Pilipinas sa iba pang related summit sa programa kung saan nagsilbing kinatawan ng bansa si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin. Mela Lesmoras para sa Bayan.